na lang January 1. Kaya kung mag-prayer meeting pa ta sunod Wednesday, tapos magbalik ta sa 31 daw, ano na, besides, delikado, no? Pagpuli ta, kabalo kita 31, damo nagapalupok. Tapos ang mindset ninyo, prayer meeting ka mo, isip nyo, ay, why pa na kumpleto akong 13 fruits pa, ano na ni, dugay, last 12 na. Imbis mabless ka mo sa prayer meeting, hindi na. Kaya yung isip, 31. No? Yung isip, kung ano na lang pag alas 12. So, okay ba na sa ato? Ha? Ang ato, tingubon ta na lang sa pagkawibis. Why na ta prayer meeting? Amo na, last na naton prayer meeting, subong. Okay, next week, wala ta prayer meeting, wibis na ta. Kaya magbalik ta dire sa ato New Year's Fellowship. Okay? So, muna, advance ng announcement, mga utod. Okay? Chapter 11, amo ni atong topic last week, aton ipadayon. 1 Corinthians, chapter 11. Verse 1 to 3. Verses 1, 2, and verse number 3. Tatlo lang ka verse, atong basahon. Okay, let's read. Sabay kita, ready? Go. Be followers of me even as I am also of Christ. Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things and keep the ordinances as I deliver them to you. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Amen. Pray kita, Ginoo, sininga gabi amay, nagapasalamat kami sing dako tungod sa imong katutom, kaayo, pabor, ginhatag mo sa amon, nasadiin Ginoo, may tsansa kami liwat, makanakat diri sa simbahan, kag makahiwat naman sa amon midweek service and prayer meeting. Tion nga kami magtingob, tion kami magsimba, tion kami magdangop sa imo, paagi sa mga pangamuyo, kag labaw sa tanan tion, Lord, mamalandong si imong pulong. Ang kalibutan subong sako na 24, Ginoo gasilibrar sang inatawag Pasko, amay nga langit noon. Apang Lord, ini ang pinakadabis namon nga celebration sa imo. Nga ari kami simo simbahan, agod ikaw amon simbahon. Hindi paagi sa pagpalupok, hindi paagi sa mga party, kundi paagi sa pagsimba. Amay nga langit noon sa ini nga tion. Kagkabay o Dios, ikaw mag-aaman sa amon kasing-kasing hunahuna, buksi kami, ikaw magapaintindi sa amon Ginoo, mga bagay nga luyag mo ipaabot sa amon. Gamita ang imo pulong, mahatag direksyon sa amon kinabuhi, magpapag-on, kag hindi kami magtalang Ginoo. Salamat kay Apostol Paul, nga amon apostol sa amon panahon subong, nga amon nagsulat sini nga book. Kabay o Dios, nga may makuha kami nga mga espirituhanon nga butang para sa amon kinabuhi. Kag ang tanan mo gitugyan, ginasalig, kag ginapasalamatan ang tanan bagod lamang ni Kristo nga imo anak, kag amon bugtong kag personal nga manluluwas. Amen. Kag amen. Magapungko kamo. Aton ini natalakay last Wednesday, mga kaabiyanan, ini nga chapter 11. Ang chapter 11 may mga tatlo ka bagay nga aton matun-an. Nagahisgot ini sang order, nagahisgot ini sang authority, kag nagahisgot ini nga chapter sang ikatulo nga topic, which is the Lord's Supper or the Lord's Table. So tatlo ka butang, tatlo ka issue ang aton makita sa ini nga particular nga chapter nga may arag na tawag order. The first thing aton makita, sila ni Paul, be followers of me even as also am of Christ. So iya kita ginhangkat, gin-challenge nga dapat aton siya sundon. Nga si Paul aton sundon. Nga naghambal siya, follow me. Basta lang ba kita magsunod kay Paul? Basta lang ba nga naghambal si Paul, follow me? Ano ang reason nga naghambal si Paul, follow me? Aram sabat dira, sino niya? Even as I also am of Christ. Even as I also am of Christ. So ang pagsunod naton kay Paul, the same way gasunod kita sa Dios.
Kaya nga man si Paul nagsunod kay Kristo. Okay? So, bangon si Paul nagsunod kay Kristo, kita man magsunod kay Jesus Christ or kay Apostle Paul, which is amuang aton nga Apostle subong. So, why naghambal si Paul nga follow me lang? But may sugpon siya, even as I also am of Christ. So, follower kita. Tanan, hindi na kita follower ni Paul, but also follower of Christ. And here, aton makita, siling niya, now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances as I deliver them to you. So, may mga butang nga gipuri, no, gi-praise ni Paul sa mga Corinthian believers. Kaginhangkat niya, gin-challenge niya, nga sila mag-obey, mag-keep sa ordinances, nga sa diin iya nga gin-instruct sa ila. Kagamo niya ang instruction ni Paul, amo ning isa sa mga masiling naton nga charge, sugo ni Paul sa mga Corinthian believers. In verse 3, but I would have you know that the head of every man is Christ. So luyag ipabalo ni Paul nga may ara kita ginatawag pattern, may ara kita structure nga dapat naton sundon. Kag makita naton inang structure, mga utod sa verse 3. Siling sa Bible, the head of every man, sino? Is Christ. Amen? Ara mo, sino aton head bad? Kita nga mga lalaki? Si Kristo. Si Kristo. Hindi ang pastor. The head of every man is Christ. So tandaan nato ang aton nga head, aton ulo, si Kristo, kita nga malalaki. Sa mga babae naman, may ara pod ulo, may ara pod head. Kakang Bible, really clear. The head of every woman, sila niya, Brad? And the head of the woman is the man. Is the man. Ang ulo sa babae, amo ang lalaki. And the head of Christ is God. So, amo niyang order, God, Jesus Christ, the man, and the woman. So, amo nang order, no? Amo nang sequence. So, dapat hindi na siya ma-disorder, dapat mapasunod na siya. God, Jesus Christ, the man, the woman, and then, of course, pinakadalom dira, makita nato sa sequence doon sa Colossians man, the children. Okay? So, dapat hindi naton pag gubaon ina nga order, no? Ina nga order. So, it's not about mga utod nga inferior or superior. Magsiling ang babae, nga kami, pastor, inferior. Nga may ara pa kami head, how? Nga dapat kami mag-submit sa lalaki, nga magpaidalong kami sa lalaki. Di ba dapat equal kita? Yes, tama, equal kita by creation. But when it comes to authority and headship, ang Ginoo nagbutang og authority kag headship. Kag di nato na ma-question kung ang Ginoo nagbutang, naghambal, the head of woman is the man. Sino kita nga mag-question? But it doesn't mean kung babae ka, na inferior ka, nubo ka, second class ka, ordinary ka. Wala nagdiminis ang imong pagkababae, bangod na himo kang babae. Nakuha nyo? Kag it doesn't mean po, ang lalaki, kay tungod kay siya head, mas superior siya. Mas special siya. Mas lapit siya sa Ginoo. Or ano pa, ang tawag sina? Hindi. Hindi amo na nga mindset mga utod, ang gihambal ni Paul. It's about unity, submission, and harmony. Nga may ara kita organizational. Diya sa company, isa ka company may organizational chart. Sino ang president, vice president, o butang ta CEO, president, vice president, sunod mga board of trustees. Amo na, may hierarchy. Nakuha nyo? Kaya kung wala ta sa organizational, ano ang resulta? Confusion and disorder. Nga may ara sang amuna. Kay God is the God of order. Amen? Sininya diya, let all things be done decently and in order. So kung ang Diyos nagbutang God, Jesus Christ, the man, the woman, nakabalo ang Diyos. Kabalo siya. God is wise. In His infinite wisdom, nabalaan niya ang tao, stubborn, nabalaan niya ang tao, kung sa sarili niya, gusto niya sundon niyang kaugalingon.
That's why ang Dios naghatag sang guideline nga amo ni ang pasunod. Ang babae may lalaki, si lalaki to sunod babae. Nakuha niyo? Mga utod? So ayaw pag-isip karon nga tungod babae ka, inferior ka. Ayaw pag-isip nga tungod babae ka, second class ka. Atubangan sa Dios special tang tanan. But when it comes to authority and headship, ang Dios is wise, nagbutang siya authority and head in every family. Kag mga utod, diya sa family, sa pamilya Brad, hindi hindi coincidence nga ang lalaki gibutang dira. So kung gibutang sa Ginoo nga ang head of the wife, o head of the home is ang mga wife, kung ara sa Bible, di kita nga mga husband, musunod ta Brad. Kung ara na sa Bible. Why tasing authority nga mag-resist sa Bible? Pero ang nakabutang man sa Bible, the head of the woman is the man. So therefore, amo na nga pattern na nga aton sundon. Amen? Kaya mga babae, dapat maintindihan nyo na. Kaya kung di ka mo kabalo magsunod sa authority, sa headship, medyo budlay. Amo na, may mga asawa nga, amo ang mag-lead. Inang tawag sila, authoritative sila bala. May isa pagka-term nga gusto ko kanang strong ang iyang personality. May mga asawa ba nga strong ang personality? Kanang may leadership sila nga o personality ba nga may sila? Okay man na. Pero kamo mga babae, mag-suggest lang. Hindi natin i-violate ang biblical principle. Amen? Ano ba ang submission sa Bible? Ano bang biblical submission? But anyway, may ara kita separate topic siya na kay laba pa ni mga utod. Alright? So divine order, that is God's divine order of authority. Authority. Ang aton head, mga lalaki, si Kristo. Ang head sa babae, amo si lalaki. Okay, and the head of God or the head of Christ, and the head of Christ is God, no? So dapat kita mag-submit, no, sa divine order and responsibility, no? So amo nang gibutang sa Ginoo dira nga order. So dapat sundon naton. Sundon naton. Kay kun ang babae na ang mag-leader, ang babae na ba dili na ang lalaki magsunod-sunod na lang baw. Dako nga problema. Okay? Ikaduha, ano aton makita dira? In verse number 4. Verse number 4, every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head. So ini naman, ikaduha, honor and reverence in worship. So in worship, dapat may protocol sa pag-simba sa Ginoo. Siling ni Pablo, kung ang lalaki mangamuyo o mag-prophesy, kag iya tabunan ang iya nga ulo, iya daw gina-dishonor ang Dios. Dishonoreth his head. Amen? So, hindi pwede gali nga ang lalaki, siling ni Pablo, nga kung mga muyo ang lalaki, may something nga nag-cover sa iya ulo. So, bawal. Amo na kung dirita sa simbahan, di kita brad di ta magkalok. Kasi ni Paul, dishonoreth, no? May underlying principle, underlying reason kung nga bagibawalan ang lalaki na kung mga muyo, mag-prophesy siya, hindi pwede tabunan niya ulo. Pero sa babae nga case, iba. Hambal sa verse 5, but every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered. Uncovered means opposite sa covered. Uncovered means way sang tabon. Ano na tabo sa babae? Dishonoreth her head. For that is even all one if she were shaven. So ang babae naman, kung may hindi niya tabunan ang iya ulo, it is dishonoreth. Verse 6, for if the woman be not covered, kung di na niya tabunan niya ulo, let her also be shorn. But if it be shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered.
So kung ang babae daw, hindi niya pagtabunan ng iyang ulo, mas maayo pa siya, i-shave. No? Kagison ya ulo, shorn. But if be ashamed for a woman to be shorn or shaven, let her be covered. So hindi pwede. No, nga i-shave ang ulo ka babae. Dapat tabunan. May cover ang iyang ulo. Balaan mo, dito sa Corinth, may ginatawag sila mga temple prostitute. Sa ila temple, may mga prostitute dito. Tag-isa sa identity, na makilala mo, ini mga temple prostitute, nag-shave sila sa ulo. Ila ginapakalbo ang ila nga buhok. To identify nga sila available. To identify nga sila mga prostitute. Amo ng historical background, brad, sa Church of Corinth. So may convert na nga dating prostitute na convert na into Christianity. Nadala gyapon nila sa pagsimba nila, gasimba sila dito nga amo ang ila ulo. That's why si Paul naghambal, hindi nila pwede. Kamo nga mga babae, kung magsimba kamo, magsulod kamo sa temple, di pwede nga wala cover inyo ang ulo. Kaya that is dishonored. Pagbastos, pag-dishonor na sa balay sa Diyos. So dapat tabunan ninyo. Kubiran nyo yung ulo. Every time magsunod ka mo sa temple, sa worship place. Hambal di po kay kalain na sa isa ka babae nga wala cover, lalo na kung gisibya ulo. Kaya kabantay ka mo sa to, mga tigulang, gasimba sila, may mga cover po na. Ginakuberon, di sila gasulod sa simbahan nga wala cover. Kung nakahinumdom ka mo sa to, mga tigulang, magsimba sila, brad. May gamay na nga panyo-panyo sa ila ulo. Ang iban sila, ginagansilyo pa na. Ginatahi-tahi pa na, kag-amo na ila. Balon-balo na nila. Kung ano ka-importante ang Bible sa ila, amo man to ka-importante itong pang-cover sa ila ulo. I don't know kung sila Nanay Los, kag si Nanay Susan, kung nakaabot pa sila ng mga panahon sa to. Pero panahon sa lula ko, panahon sa mga lula ko, magsimba sila. Gabi man na, adlaw man na, may ara gina sila, cover ila ulo. Kay nabatian nila na, ara sa Bible, nga dapat ang babae, kung magsimba, dapat may tabon ang ulo. Amo nang hambal ni Paul. Oh, hindi nyo, kamo nga mga babae, kay ginadishonor nyo ang inyong ulo, ginadishonor nyo ang inyong pagsimba sa Ginoo. Apang sa lalaki, ginadishonor nyo man pagkubira yung ulo sa opposite. Kamo nga malalaki, bawal magtabon sa ulo. Pero kamo nga babae, bawal pag walay tabon inyong ulo. Nakuha natin, Brad? So that is order of worship. There is reverence in worship. Pero hambal ni Paul, sa mga lalaki, may warning siya dra, mga utod. Ano ang warning ni Paul? Ano ang hambal niya? Verse 14. Anong hambal sa verse 14? Doth not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is shame unto him. So muna ang warning ni Paul sa mga lalaki. Sila niya, hindi naandan, hindi nature. Sa isa ka lalaki nga laba ang iyang buhok. Kay kung ang lalaki laba ang buhok, isa ini kabutang nga makahuluya sa iya. Amen, brad? So di pwede ang lalaki magpalaba sang buhok. Bawal ang lalaki nga laba ang buhok. Amen? Subo-subong baliktad. Ang mga lalaki, long hair. Mga babae, short hair. Kung magtalikod, si mister, mas taas ang buhok. Masalaan mo na, sino ang misis diri? Sino ang lalaki diri? Sino ang babae diri? Pagtalikod, uy, lalaki manggali. Tapos si misis, mubuhok. Tapos si mister, taga diri. May masakyan ko kaysa, mga driver, gapungos-pungos pa. Silingkutan may dapat ordinance ang aton nga city diri. Nga may proper hair code ang aton mga tricycle driver. Ikalain lang taon, higko lang taon nga, laba buhok, long hair. Patay na ang nagpauso sina, si Freddy Aguilar. Hindi kasi Freddy Aguilar, Brad.
Isa lang sa Bible ang nagpa-long hair nga gi-allow sa Bible si Samson. Amo na to ba the only person kay may aral sa special mission. Ang iya kusog halin sa iya nga buhok. Siya lang to si Samson, patay na si Samson. Amo na kita mga lalaki di ta magpa-long hair. Kay di mo wala man tay Nazarite vow. In fact, Brad, ang long hair sa Bible, sign of rebellion. Sino nagrebelde nga long hair? Absalom. Tungkol sa kalaba siyang buhok, pagsibat niya, nasangit iya laba nga buhok dito sa sanga dito sa isa ka kahoy habang nag-eskapo siya, ginalaga siya sa army ni David nga si Joab. Nasangit siya tapos nagbitay-bitay siya tungkol siya ang laba buhok. Oh. Nga pila ka kilo ang iya nga buhok. So sila sa Bible, sila ni Paul, Pauline teacher ni Brad, Pauline teaching ni. Ha? Teaching ni Paul. Okay? Na it is a shame for a man, nga ano Brad? If he have a long hair. So hindi dapat magpalaba buhok. Muna mga young people. Okay? Pero lang tawa ang mga babae. Ano naman ang instruction sa mga babae? But if a woman have long hair, it is glory to her, for her hair is given her for a covering. So sa babae naman, isa daw ka glorious, isa ka blessing sa isa ka babae kung siya laba sang buhok. Amen? Kay amo to ang naghatag sa iya sang covering. Okay? So ang babae, design sa Ginoo, laba buhok. Hindi short ang buhok. Amen, ladies? Ha? Nang tama-tama lang ba? May arapon mga religion karon, mga may arapon mga denomination subong laba magpautod buhok. Bawal magpagunting. Ala, laba-laba na, taga diri na. Daw UPC ang tawag, UPC, United Pentecostal Church. Kay El Shaddai, amo man to dati El Shaddai. Kay sino to tong ilang Mike Gilarde? Bawal magpagunting. Ala, bisan damo lusa, ala sige lang. Mga damo split ends, ala sige lang kay bawal gani bawal magpa gupit. Hindi na po, sobra na po na, extreme na. Tama lang. Pero dapat sa babae, Brad, hindi sobra. Hindi ka sobra kanubo. Covering, sila sa Bible, covering. Dako bulig ang buhok. Kagkalain ang babae nga, sa totoo lang, pangit ang babae nga inabitaw, nakakita ka mo babae nga gikimo. Ang nakalbo nga babae. Bisan ano kagwapa ang babae, pag wala buhok, Brad, kalaway lang taon. Bot lang sa inyo, pero sa akon, Brad. Sa nakita ko, base sa ako nakita. Ibagyan ang kung may buhok ang babae, nagadugang na sa sang beauty. Ma-appreciate mo ang itsura ka tao kung may buhok. Ang babae, sa lalaki, okay lang, pero babae, kalbo. Nakakita na ka mo babae, kalbo? Hello, amen? Imagine mo lang si Princess, kalbuhon ni si Princess. Imagine na. Kung ma-identify pa nato ni si Princess. Diba? Bisan ano kagwapa ni si Princess ni, pag nakalbo ni, ambot lang. Iba gid itsura. Amo na nga, wala gidesign. Wala gidesign sa Ginoo nga ang babae short hair. Kay glory ang tawag. Covering ang tawag. Kaya kamo mga babae, di na kamo Pastor, new look, 2026, new look na. Mag-short hair na ko. Si Ma'am Dick, di ko pa rin nakita, laba buhok ba? Kaya dugay-dugay, magano gamay, pautod siya. Kung di mo lang pasubrahan na, kaya hindi namin sobra kanubo. Yang nagasawahay kami daw, diri lang hasta sa iya shoulder.
Honor and reverence. No? Honor and reverence. Alright? Amo na nga instruction ni Apostle Paul. And now, anong hambal niya diri dayon? Okay? Look at verse number 17. Proceed na kita verse 17. Verse 17, now in this that I declare unto you, I praise you not, that ye come together, not for the better, but for the worse. For first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you, and I partly believe it. So diri naman, si Paul, naka-receive siya sang report nga ining Church of Corinth, may division, may faction, ga grupo-grupo sila. Tagsiling niya, I partly believe it. Although di pa niya personally, nakantuan na istorya, pero siling ni Paul, I partly believe it. Nagapati ako. Siya. Nga man, verse 19, for there must be also heresies among you. Binikapit bahay, tama? So, hindi lang ang problema, Dre, may division sa ining church, may ara pa heresies, but silingon may false teaching nga nagsulod. That they which are approved may be made manifest among you. So, nagpadayon si Paul in verse 20. When ye come together, therefore, into one place, this is not to eat the Lord's Supper. So, ini nga instruction, ginsulat ni Paul, bangod nakita niya, there is a disorder at the Lord's Supper. So, diri si Paul nag-rebuke sa mga Corinthian church. Hambal niya, when ye come together, verse 20, when ye come together, therefore, into one place, this is not to eat the Lord's Supper. For in eating everyone taketh before other his own supper, and one is hungry, and another is drunken. So siling ni Paul, anong nakita ni Paul diri? Mga utod. Instead nga unity, disunity, may ara division. Kag ang division, amo ang makaguba sa church. Amen? Kung ang simbahan may grupo-grupo na, daw kasubong na nga, abyan, amo na daw sa daw anay, nga nagapagabok sa isa ka building. Kung may ara na disunity, may faction. That's why pangit, ang isa ka simbahan, kung may faction, may division. Amen? May disagreements, yes. May misunderstanding, yes. Pero hindi dapat magrupo-grupo. Hindi dapat magkampi-kampi. Ang isa ka local church, hindi namin sa isa ka local church nga matunga. May pabor, may hindi. Hello? Hindi healthy sa isa ka church nga may division. That's why dapat likawan nato na mga utod. Dapat isa kita diri. Dapat united kita diri. Kung ano atong plano, plano naton tanan. Kung ano atong plano para man sa Ginoo, suportahan ta, hindi kita mag-upos. Kaya tanan nga plano sa simbahan para na sa Ginoo. Why ko ga plano diri para sa akong personal? Amen? Why ko ga plano diri para sa kalainan? Tanan plano nato diri para sa Ginoo ni. For the glory of God. Amen? Kaya kung ano atong plano sa 2026, dapat suportahan ta. Kung may plano ta, may project ta, church solar project, suportahan ta. Hindi ta magkumod, ano naman ang solar, nga mag-solar pa. Ano pulos, nagpasukuti ko ta, tapos ma-solar. Di nyo nakita ang problema?
Way ka mo naginutan kung brown out? Kung way ka mo naginutan ko. Kung komportable ka mo, hambalan ko ka mo, hindi ko komportable. Amo na dito magreklamo. Para man na sa Ginoo ng solar, di ka malipay nga madugangan ta aircon ta God willing, maka-experience ta kung ano ang tunay nga lamig. Na-experience ba nato ang lamig sa aircon? Wala lang ta aircon. Tungkol sa kainit. Kung mag-brown out ta, dulom. Okay pa kamo, kay gapungko kamo. How about ang preacher? How about ang pastor? Ga-effort pa siya. Ang iyang paghambal, pagtindog, plus dulom pa. O tanya mo nang ma-realize naton. Amo na kung nagsiling may Arata Church Project, amen, Pastor. Thank you, Lord, kay ang amon pastor may vision nga magkaroon kami solar. So, Lord, buligi ko, mahatag ko akong commitment para maka-install kami solar this year. Dapat amo na aton mindset. Amen? Dulaon ta ng kasing-kasing nga gaupos, kasing-kasing nga negative, kasing-kasing nga critical. Oh, ano gusto nyo? Magsolicit ko sa politiko? Magsolicit ko sa congressman dinan? Para magkaroon ta sang solar system dire o solar panel? Hindi mo sila. So dulaon ta ng kasing-kasing naton nga critical. Amen, members? Waon ta ng divisive nga mga ano naton. So si Paul girebuke niya, ara sa inyo division, may ara heresies, ano pa? Sa during sa Lord's Supper, sila ni Paul, ang iban sa inyo nagkadto. Look at verse, sila niya verse 20, 21. For in eating, everyone taketh before other in his own supper, and one is hungry, and another is drunken. Ano ang ilang senaryo? Ang ilang pamatyag sa Lord's Supper, abi nila daw fiesta. Abi nila daw party. Gidisrespect nila. Ang iban, grabe ang kaon. Lord's Supper, grabe ang kaon, nagpabusog. Ang iban, perti kagutom-gutom. Ang iban, nagkuha, nagdala pa. Kagang iban, mga hubog pa. Nagpahubog. And another is drunken. Pambali Paul. That's why akig si Paul, verse 22. What? Have ye not houses to eat and to drink in? Why ba kamo mga balay? Nga dito kamo magkaon kung nagutom kamo? Why ba kamo panimalay? Nga dito kamo mag-inom? Hello, ara ko mo? Girebuke ni Paul. Ano pa? Verse 22. Or despise ye the church of God, and shame that them that have not? What shall I say to you? Ano yambal ko sa inyo? Shall I praise you in this? I praise you not. Dapat ko ba kamo ikubeg? Dapat ko ba kamo dayawon sa inyong gihimo? Nga pamatyag nyo sa simbahan, daw party inyong gikantuan, daw birthday party? Grabing pabusog ninyo? Grabing pagkaon ninyo? Grabe ang pag-inom ninyo? Nagkalahubog pa kamo? Girebuke sila ni Paul, Brad. Why ba kamo panimalay? Sumot silingon, ang Lord's Supper, iba ni siya, Brad. This is sacred ordinance nga dapat i-practice, i-observe. Ano ang ba ni Lord? Dayon, for I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. No? So aton makita diri utod may ara disorder. Disorder. Wala nila naintindihan. No? Kung ano butsilingon sa Lord's Supper o Lord's Table. Lord's Table. That's why there is a number 4 aton lantawon, the sacred meaning of the Lord's table. Sacred meaning. Amutong hambal ni Paul, verse 23. Siling niya, for I have delivered of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. Before siya bispira sa iya, pag traidor sa iya. Nag-Lord Supper sila before traidor si Jesus Christ.
Verse 24, and when he had given thanks, he brake it and said, take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Verse 25, after the same manner, and he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. So gin-remind ni Paul, mga utod, kung paano niya na-receive, no? Halin kay Lord. Sila niya, this do in remembrance of me. So aton makita diri, sila niya, verse number 24, ang bread, ano ang bread, Brad? Christians, ano ang bread? It represents the body of Christ. It represents the broken body of Christ. He said, this is my body, take it. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. So ang bread nag-represent sa broken body of Jesus Christ. And then, ano pa? Ang blood or ang wine, it represents this cup. This cup. Sila niya. Verse number 25, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Okay? So, bot silingon mga utod, ining Lord's table, sa iba nila gitawag communion, is nagalook back sa cross. Okay? Nagalook back sa cross, sa ginhibo ni Jesus Christ, ginadumdum naton ang ginhibo ni Kristo nga sakripisyo sa aton. Ang iya pag-antos sa aton. So, back to the cross, within to our hearts, and then forward to Christ's return. Christ's return. So, paagi sa Lord's Supper, aton gidumdum ang sacrifice ni Kristo. Okay? That's why, nga aton ini pagahiwaton. Amen. Wala tagisugo sa Bible, Brad, nga aton dumdumon ang birth of Christ. Wala tayo makita nga verse sa Bible nga gisugo ta, remember my birth. Amen. But ano ang kaman? To remember His death. Paano natin ma-remember ang death ni Christ? Like I said, two ways. Lord's Supper and water baptism. Both are symbolic. Both symbolizes the gospel. Baptism symbolizes the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ. That's why, ikaw, okay, natumba, death, ginlubong, gatabunan, tapos pagbangon mo, picture of resurrected life. Picture sa pagbangon. Picture of new life. So, amo na baptism. That's why hindi sprinkling. Aton baptism, death, burial, resurrection. Amo na ato immersion. The same thing with the Lord's Supper. The blood, pictures of Christ, or the cup, the wine, pictures of the shed blood of Christ on the cross. And the next thing is the broken body, or the bread that represents the broken body of the Lord Jesus Christ. And He said, nga aton himuon, this is my body which is broken for you, this do in remembrance of me. Ano pang hambalya, mga utod? Okay? Verse 26, for as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He come. So until magbalik ang Ginoo, aton pagahiwaton ang Lord's Supper. Okay? Lord's Supper. That's why this Sunday, di ka mo mag-absent gali. Mag-Lord's Supper kita. Amen? So, alas 6 kita mag-start, mga member. Lahat na members mag-attend ka mo. Kay last Sunday na naton. So, alas 6 kita mag-start. Alas 6 kita mag-start and we will have a Lord's Supper. Lord's Supper. Antes magtapos ang tuig, makapasalamat ka Lord, makapasalamat kita sa gospel nga gihimo ni Jesus Christ. Iya nga sacrifice para sa aton, iya nga death para sa aton. Okay?
mga kabiyanan. So, sacred meaning of the Lord's table. Lord's table. So, dapat kita, kung mag-Lord's Supper kita, dapat maintindihan natin kung ano ang meaning. Kaya hindi na siya basta-basta nga ordinance. It pictures, it symbolizes the death of Christ, the death of our Savior. His ultimate sacrifice, His substitutionary death on the cross. His finished work on the cross. Amen. Okay? Without the cross, we have no salvation. Without the blood of Christ, we have no salvation. Hebrews chapter 9, I think 22, for without shedding of blood, there is no remission of sin. That's why blood is so essential for our salvation. It is sacred. Amo ning way naintindihan mga kabiyanan sa mga tawag sila, mga Corinthian believers. By the way, Lord's Supper, it should be night. Kay verse 23, Brad, gabi ginhiwat. Oh, gabi ginhiwat. So ato nini siya hiwaton man during evening. Okay, 27. This is the final. The danger of unworthy participation. All right, 27. Wherefore, sila ni Paul, wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. So there is a danger of unworthy participation. So Paul gives a solemn warning. Naghatag siya sang warning diri. Whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and of blood of the Lord. Ano po silingon sili? This does not mean we must be sinless. Hindi mo silingon sili nga way ta sala. Kaya tanan man kita makasala, amen? Pero ang bot silingon sili about it ano ang mga utod. It depicts, it implies honest, repentant, and reverent. Kita dapat. Kung mag-partake kita sa Lord's Supper, dapat honest kita. Dapat may ara kita repentant heart, kag reverence, may pagrespeto kita. Because kung hindi nato na paghimuon mga utod, lagtawa ano natabo. Ara ang silindra. Consequence. Kung kita mag-partake sa Lord's Supper nga unworthy. Verse 28, but let a man examine himself. And so let him eat of that bread and drink of that cup. 29, for he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Amo na ang kabugat utod. Kundi kita nagarespeto sa Lord's Supper. Why nato ginaintindi kung ano bot silingon sang Lord's Supper? Kung kita naga-take part nga hindi unworthy, ano ang result? Verse 30, for this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Oh, grabe, no? Amo ni ang solemn warning ni Paul. Nga hindi nyo basta-bastahon ang Lord's Supper. Hindi ka mo magpataka kaon, hindi ka mo magpabusog, hindi ka mo magpataka inom na daw ga inom ka mo sang inom, nga pahubog ka mo. Sila ni Paul, amo ng rason damo sa inyo mga maluyahon. Damo sa inyo masakiton. Kag ang mas lala, ang worst, damo sa inyo nagkalamatay na. The word sleep there, hindi na natulog. The word sleep na namatay. Napatay. So budlay gali no, delikado kung mag-take part ka Lord's Supper unworthily. Why mo na intindihan anong butsilingon sa Lord's Supper? Kaya nga aman, secret ini mga abyan, ordinance. That's why may ara ginatawag self-examination. Verse number 28.
Siling sa 28, but let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Okay? So dapat may self-examination, mga utod. Ibig sabihin, may ara kita self-judgment, self-evaluation, prevents divine judgment. The Lord's table is not meant to condemn us, but to correct and restore us. So para maano nato mga utod, malikawan nato ang judgment. So dapat maintindihan nato ano ang butsilingon sa Lord's Supper. Okay? Lord's Supper. Sabi ni Paul, okay? Verse, okay? 31, for if we judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another. And if any man hunger, let him eat sa diin. Di siya magkaon. Kung siya nagutom, let him eat at home, that ye come not together unto condemnation, and the rest will I set in order when I come. So, ano ni siya? Inang instruction ni Paul. Way pa siya nag-abot, pero ginsulatan niya na ang Corinthian believers. Amo ni inyo himuon. Kag ang the rest, ang iban nga butang, ako na asikasuhon, ako ni plastar kung ako mag-abot na dira. So, sulat pa lang ni Paul para sa Corinthian believers nga dapat nila sundon. Guidelines, kumbaga, para sa ila. Kung ano dapat ang protocol during sa Lord's Supper. Nga hindi nato i-take for granted ba? Hindi basta-basta ang Lord's Supper. May aral siya biblical, dalom nga rason kag meaning. Kay kini siya nagasimbolo sa kamatayon, pagkalubong kag pagkabanhaw sa aton Ginoong Hesukristo. No? Hindi siya tion nga magpabusog. Amo na naka-design ang bread gamay lang. Kaya nag-symbolize sa broken body of Christ. Gamay lang ba? Kung nabitin ka, pwede ka pagkatapos Lord Supper, o bakal ka ko dito sa guwa. Pero diri sa ato, di pwede isa kabaso, ikaw lang. Kay hindi di siya kuan ba? Hindi di siya, hindi di siya Thanksgiving naton nga pag gusto kita inom ka soft drinks. Hindi, no? Symbolic lang. Ang cup, ang wine, simbolo lang sa blood ni Jesus Christ. So dapat may ara kita self-examination. Hindi mo silingon nga kita, Pastor, unworthy ako, kay nakasala ako. O ano himuon mo? Ngayon kasuri kay Lord. Tanan mo kita makasala. Tanan kita unworthy. Pero ang gusto sa Ginoo nga, aton mangin honest kita. Kag may ara kita, repentant heart with reverence. With reverence. Amo na ang luyag ni Paul, kung maintindihan nato. Okay? Ining chapter number 11. So, importante ining chapter 11. Kaya amo na ang chapter sa Bible, Brad, sa sulat ni Apostle Paul nga nag-mention about the Lord's Supper or the Lord's table. Amo ni aton guideline kung nga kita nga may ara Lord's Supper. Kaga aton Lord's Supper, hindi po pwede every Sunday. Kay remembrance naman. In remembrance of me. So kung every Sunday ka, maghiwat ka, Lord's Supper, every Sunday, hindi na siya, ritual na na. Hindi na siya ordinance. So why na kita kaibahan sa Katoliko, every Sunday? No? As oft as you do, siling niya dia, as oft as you drink it, as oft as you drink it, in remembrance of me. Ang pamangkot, ano nang often? Often. Verse 26, for as often as ye eat this bread. Ano nang often? Ang iban magbasa, often. Ang iban, often. Ano nang word? Paano natin ma-classify o ma-define ang word nga often? Oftentimes. The word often, not too much close. Hindi sobra ka lapit. Hindi po sobra ka dugay. Sa amon simbahan, sa young people pa ko, maximum of 3 times kami mag Lord's Supper in a year.
maximum of 3 times in a year. So, di ko na madumduman sa itong last time na to Lord Supper. Ano nga year, ano nga month kita nag Lord Supper? Ano, Brad? January to? January to this year? Oh, January. January daw, ang bali Brad Maki. Kamu, agree ba kamo? Tama ba? Ha? Wala ta ka sa December? January na? Oh, January na ta. So, kaduha lang ta, dapat sana katatlo. But anyway, at least baka Lord Supper ta karon Sunday. Amen? No? Before start of the year and end of the year. End of the year. Tandaan natin, di nato ilogon ba ang Corinthian believers kung nila naintindihan ang Lord's Supper. Okay? So please come. Don't be absent this coming Sunday. Okay? We have a Lord's Supper. A Lord's Supper. Then, Dr. Please, Lord, salamat for this evening. Salamat sa instruction ni Apostle Paul para sa amon mga practical nga butang, paano sa amon kinabuhi, amon mga buhok, Ginoo, amon manner of life. Salamat, dear God, because the Bible is complete. Puno, Lord, sang instruction para sa amon. And I pray, dear God, na ikaw magabulig sa amon, tagay kami kusog, nga ini nga mga instruction, Lord, dili na mo malimtan. Instead, amon ikinabuhi, amon ma-apply, ag amon sundon. Especially, Lord, ang Lord's Supper, Lord's Table, which is very important. This is one of our church ordinance na dapat namon i-practice, dapat namon i-observe. We are not told, we were not commanded, and there is no Bible command in the Bible. There is a even single verse in the Bible, Lord, that say that we need to remember His birth. But there are a lot of verses in the Bible